So mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si JNK, ang inyong abang lingkod. Ito po ang inyong kago na laging on the go. Pag-usapan naman natin mga kababayan itong sinabi na itong si Percy Lapid pala bago mamatay ay nagkaroon na rin po pala ng pagkakataon mga kababayan kago na ibunyag niya po ang 51 billion. Subalit, nung panahon na yon ay wala pong pumapansin. Walang nagbibigay ng atensyon. Subalit, makalipas ang mga banat nito kay Duterte, mga banat nito kay Boying noon. Pero sa aking palagay, sa aking nakita, ay mas marami po at sunod-sunod ang kanyang pagbanat sa mga Duterte. At dahil nabanggit niya rin po ang 51 billion na nakubra ng isang congressman sa panahon po ng kanya pang tatay, hindi kaya ito ang naging dahilan kung bakit ipinapatay itong si Percy Lapid. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Dito, hindi mo kailangan maging manghuhula para malaman mo kung sino ang may pinakamalaking budget ngayon sa Kamara. Kailangan nyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine. Sabi nga sa wikang English, mga kaibigan. Ito ay mga kababayan, statement ito o vlog ito ni Percy Lapid noong 2020. So, tingnan natin di ba yung budget na lumalabas, nagtataka ako dito kasi may lumabas, di ba lumabas from 2019 to 2022. Tama ba ako? 19, 20, 21, 22. Parang hindi, 3 years lang pala yon. Parang hanggang 2021, mga kababayan. 2019, 20, tama ba? 2019, 2020, 2021. Budget ni Pulong. 'Di ba? 3 years. Pero etong state o itong vlog ni Percy Lapid na to ay November 19, 2020. 'Di ba sabi ni Pulong, wala namang bangko na maglalabas at magbibigay sa akin ng buo na 'yan. Remember yung 51 billion is a total. Total po 'yan ng budget niya within 3 years. Pero bakit ang aga pa lang nakuha na ni Percy Lapid yung information galing sa Congress na may nakakuha na isang congressman na pork barrel na nagkakahalaga ng 51 billion in 3 years. So sa makatuwid, parang hindi ata staggered itong nangyari na to, talagang buo ito. Hindi ko lang alam kung paano inilusot, kung paano pinalabas, paano nakarating, paano niya nakuha. 'Di ba? O baka magkakahiwalay na bangko naman. Kasi alam nyo na sino ba ang pinakamalapit, makapangyarihan na nasa Kamara? Hindi ako nagbibintang. Pero ganun kadapat, kasimple, yung tinatawag na sentido komon para hindi mo maintindihan kung sino ang makakakuha ng pinakamalaking mananakaw na pondo sa Kamara. Alam nyo na kung sino yun. Mga kaibigan, di ba? Ang sabi niya, kaya niya raw hindi pinangalanan kung anong distrito at sino yung congressman. Dahil Brett Udang, tama pala hula ni Percy Lapid noon na meron daw 51 billion ang mga dutae. Oo nga very accurate itong ni Percy Lapid at talagang alam ko mayroon din nagbabato dito. Ang galing ng insider ni Percy Lapid, mga kababayan. Kaya tingin ko tama si Jocelyn Herrera. Pare-parehas na tayo ng iniisip na itong mga banat na ito ni Percy Lapid sa mga Duterte ay hindi kaya ito ang dahilan kung bakit nalusaw sa mundo
itong si Percy Lapid? 'Di ba? Pero nakapagtataka, sabagay hindi na tayo magtataka during that time, 2020 panahon ni Digong, na kahit na magsalita si Percy Lapid na 'to walang pumapansin dahil nasa pwesto pa rin si Digong. 'Di ba? I am a chick enjoyer because It's giving crispiest for me. para sa akin, Sir, may bubuwit ba si Percy sa Congress? Terribling tao ang mga dotae. Tingin ko, meron siyang bubuwit, meron siyang insider. Nais daw niyang ituon sa issue sa halip na mamersonal. Mga kaibigan, sabi ni Lacson, pero sa nakaraang deliberations, sinabi ni Lacson na an urban district in Davao. So, ano pala? Ibig sabihin, si Lacson pala ang nag-ano nito, mga kababayan. Siya ang unang nagsiwalat. Si Senador Ping Lacson. Kaya lang, parang hindi na nasundan. 'Di ba? Dahil may mga pumipigil siguro. Got 15.351 billion allocation under the House approved GAB o General Appropriations Budget, mga kaibigan. Sa naaprubahan ng Kamara, noong nakaraang linggo, sinabi na ni Lacson na ang nakakuha nito ay yung urban district ng Davao. Di ibig sabihin, Davao City yun. Sino ba congressman doon? Ano ba yun? Pipitsugin? Mahina? Di ba yun ang pinakamalakas ngayon? Ang congressman doon, di ba anak ng presidente? Mga kaibigan. Okay. Mga kababayan, baka maligaw kayo kasi itong ano na to ay vlog ni Percy Lapid nung 2020. Okay, 2020 pa ito. Na kasalukuyang presidente pa si Digong. Isinisiwalat po ni Percy Lapid ang mga kabaluktutan, lahat ng mga kagaguhan na nangyayari dyan sa Congress during the time of Duterte. Na syempre, madali talaga di ba? At ang alam ko na tawag dito, Committee on Appropriation ay si Pulong din mismo. Yung hawak ngayon ni Saldico, 'di ba, yung Committee on Appropriation, ang alam ko, hawak ito dati ni Pulong, if I'm not mistaken. I remember, sabi ni Lacson, I think this was 2 administrations ago. Pag nakarinig tayo ng 500 million, isang district, gulat na tayo. Kita nyo? Pareho sa sinasabi ko kanina. Ang sabi ko kanina yung 75 million nga, kada congressman, dati, minumura na sila ng taong bayan dahil alam natin, wala naman nangyayari. Di ba dito nga nakulong yung mga senador na mandarambong, mga kaibigan, na nandambong ng pork barrel nila, at doon sa pork barrel scam na yan sa PIDAP, na maliwanag na naiintindihan na ng publiko kung paano ninanakaw ang pera doon sa... Pasensya na kung hindi ko ganong re-reactionan. Gusto ko lang iparinig sa inyo yung buho, mga kababayan. Kasi matindi talaga yung pagsisiwalat dito ni Percy Lapid. Scam na yon, hindi ba puro peki yung project? Puro ghost yung project? Katulad nung kay Napoles, di ba? Si Napoles ang handler ng pagnanakaw. Kung paano nila nanakawin sa pamamagitan ng palsipikadong mga foundation. Na kunyari ay ibibigay yung pera para sa mga magsasaka. Pero wala po. Walang project na ganun. Ghost project. Kasi pag foundation, hindi mo pwedeng i-audit.
Pagka ang pera ipinasok mo sa foundation, hindi ma-audit. Pero masama yun dahil scam yan eh. Sindikato yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya ito, sabi ni Lacson, di ba totoo naman yan, merong mga 500 million isang district. Gulat na tayo. Now, we are looking at billions. Kita mo. As I Then, said, napanood ko na rin to yung kay Percy Lapid na kay Vic Rodriguez na siya ay binabayaran ng 100 million para sa para doon sa pwesto. Yun ba yun Ma'am Jocelyn Herrera? said, from 1 to 220 districts, more than 1 billion. Bawat isa yun, ha? Mga kaibigan. Meron nakakuhang maliit, siguro, mahina yun. Sa administrasyon. Para na lang, ika nga po wag na siyang pumalag. Bibigyan din siya, pero maliit. Di ba? Kumbaga hindi, kasama ka pero hindi ka kasali sa malakihan. Doon ka lang sa maliitan, mga kaibigan. Parang sindikato Lacson, ito raw, pinuna rin ni Lacson yung line items para sa multipurpose buildings. Kasi ito infrastructure Ang ibig sabihin, lahat ng pagawaing karsada, building, mga ganyan. Vertical at horizontal. Infrastructure yan, mga kaibigan. Yung items, yung nakahanay na 739 line items para daw sa multipurpose buildings. Puro multipurpose building ito, 739. Ito ba priority nila? Ito ba mas importante ito? Ang totoo mga kababayan, ito dati si Percy Lapid. Nung panahon ni... ito kasi hindi ko to kilala dati to be honest with you. Hindi ko siya kilala dati. Nakilala ko lang siya nung panahon ni Bantag. Tapos, alam nyo naman na talagang kumampi ako nung kay Bantag, mga kababayan. Kumampi ako, pero syempre, tayo po ay may simpatya tayo sa namatay. Kaya lang, hindi ako talaga naniniwala na si Bantag ang nagpapatay dito. Ngayon, lumilinaw sa akin, dahil hindi ko naman nahalungkat yung mga eksena na ito, yung kanyang mga binabanggit na tungkol sa 51 billion na ito, may mga Duterte din ako napapanood na banat niya, pero ito matitindi. 51 billion na pagsisiwalat. So parang naniniwala ako na lumalapit sa katotohanan na malamang sa malamang, hindi talaga si Bantag yung nagpapatay. Na parang may kinalaman dito yung mag-aama. Di ba? Well, allegedly, mga kababayan, wala tayong katibayan. Pero, nakikinita natin na parang, di ba? Magtayo ng multipurpose building? Importante ba yan? Anong importance meron itong multipurpose building? Diyan kayo magtaka. Bakit 739 na multipurpose building ang nakahanay na pagkakagastahan nila ng pondo na 1 milyon bawat isang multipurpose building. 1 million? Mga kaibigan, yun uniformadong uniformadong halaga na tig 1 milyon. Di 739 million yan para sa 739 multipurpose buildings. If a 2 million project, sabi niya, kung ang 2 milyong project would only come up with this skeletal. Agree. May posibilidad na alam ni Bantag dahil yun ang pagbabanta din niya sa kanya ni Percy may konting porsyento pero mas malamang ang porsyento ng mga Duterte. I totally agree dyan. Agree ako dyan. Structure. Can you imagine how a multipurpose building with
1 million allocation would look. Ito na ang problema. Mga kaibigan, kung multipurpose building yan, dapat malaki yan, di ba? Ilang taon ka na ba, Lakay? Biktima 147. Parang hindi sa bagay kasi dati, kung matagal ka nang nakikinig kay Percy Lapid, siguro ako addictus pa ako nito sa trabaho. No? Trabaho bahay lang ako noon. Siguro nanonood lang ako ng TV at wala naman kaming internet sa bahay. Nanonood akong TV, basketball lang. Pag nanonood yung biyanan ko. Pero wala nang iba. Yun lang talaga. Kaya hindi ako nakakapakinig ng mga ganito. Yung mga balita kay Duterte dati, ang mga nabalitaan ko lang yung tungkol sa nung siya ay inano ni Aimee. 'Di ba? Nung nagsalita si Aimee na siya ay iboto, doon lang. Yung mga instances lang talaga na natatandaan ko. Dito kay Percy Lapid, hindi ko pa talaga siya kilala dati. Napakaliit ng budget para sa multipurpose building. Ha? Ang sinasabi ni Lacson, kung meron kang 2 million project, skeletal lang yan. Di ba nakikita ninyo yung mga parang ginagamitan lang ng Ako talaga nung Jocelyn Herrera, sabi niya, nung namatay si Percy na sinabing si Bantag ang pumatay, di ako nakisali dahil kung napanood mo lahat ng vlog ni Percy, magdadalawang isip ka na baka hindi siyang talagang pumatay. Ako talaga naniwala ako na hindi si Bantag. Alam ko merong tao na nasa likod pa pero hindi si Bantag ang pumatay. Kasi yung kanilang ginawang investigasyon sa Labat eh. 'Di ba? Hindi talaga nagtuturo sa kanya. bakal, di ba? Pundasyon lang yan. Oh. Can you imagine? Let's have more folks join the celebration. Kung, ano ang itsura ng isang multipurpose building na 1 million lang ang allocation budget? Eh di wala yun. Mga kaibigan, ibig sabihin ito'y palsipikadong mga project ito. True. Kasi hindi ka panipaniwala na sa halagang 1 milyon makapagtatayo ka ng multipurpose building. Ang maliwanag dito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito'y nakaw lang ito. Si Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Multipurpose building. Iba yung presyo kanina tapos dito 1 million lang, 'di ba? Dati na ho, merong kinu-question si Lacson na skeleton infrastructure projects. Ay, oo. Kilala ko to si Totoy Talastas, natatandaan ko ito. Natatandaan ko to sa radyo, kaya lang mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, trabaho bahay lang ako kaya minsan ko lang naririnig pero kilala ko si Totoy Talastas. Si Uding Bartolome hindi ko kilala. 50 na pala si Biktima 147. Ito si Biktima 147, tanda ko talaga to nung panahon ni Jocelyn Herrera, nanonood din to sa akin. Kaya lang nung nagbantag ako, wala na, hindi na to na sa akin. O medyo kumalas na to eh. Natiling hindi pa natatapos sa kabila na ito'y nakatanggap na nga ng milyon-milyon pang pondo sa mga nakaraang taon at nagpapadagdag lang ng budget dito sa 2021 budget. Ano yan? Taon-taon dagdag. Grabe. Ang ginagamit na dahilan, yung ikinuha nila ng pondo, pagkatapos, hindi nila napatapos. Yun ang gagawin. Parang Ganun talaga yung ganyan talaga yung mga style ng mga kunwari, yung kanilang mga nakaraang proyekto. 'Di ba? Hindi nila tatapusin 'yan. Tapos yan pa rin yung isasalang nila, palalabasin dahil hindi yan basta mapapansin eh. 'Di ba kahit magpang-abot yan, hindi yan basta mapapansin, lalong-lalo na kung ang nandyan sa pwesto, presidente, tatay mo, sino ba namang ko-question sa'yo?
ang ano to, Dolomite. Diyan sa Manila Bay. Hanggang inaanod ng tubig ang Dolomite sa Manila Bay, gastos ng gastos yan, tambak ng Dolomite. Mayat maya yan, mga kaibigan. Di ba? Para lang maubos yung pondo. Mga kaibigan, yan ang ibig sabihin yan. Sabi dito, one of the skeleton projects, isa sa mga proyektong kung tawagin Kalansay, skeleton, na unang ipinakita ni Lacson sa debate, yung multipurpose building sa Pangasinan, na merong 2 milyon na na-allocate na rito noong 2019. 2 million. Pero, ang nakatayo lang, vertical steel beams. Vertical. Yun lang ang naitayo. Siyempre, kulang yun At yung sinasabi nilang multipurpose buildings na yan, kung di ako nagkakamali covered court lang yan Mga kaibigan Pero sabihin mong covered court lang yan, kulang pa rin yung budget na yun. Kasi kayo ang kumuwenta. Di ba? Ngayon. One of the skeleton, yun na nga ang sinasabi. Kaya, ang mangyayari dyan, hingi ng budget. Gagamitin dahilan, yung hindi matapos-tapos. Paano matatapos yun? Kaya tinayo yun para gamiting dahilan. Tama. Para tuloy-tuloy ang nakaw. tubig. Yun ang ibig sabihin nun. Si Ka-Percy Lapid. Ayan mga kababayan, grabe po yung mga, kung gusto nyo mapanood to pwede nyo pong makita, ito po yung title mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Ayan Buhaya ng Davao City may pinakamalaking pork barrel sa 2021 budget. Lapid Fire, November 19, 2020. Ayan po. Para kung gusto nyo mapanood ng buo, marami po mga isiniwalat dito. Kaya nga, mga kababayan, tayo, nila Ma'am Jocelyn Herrera, sila Biktima 147, parang eto na nga, naniniwala tayo na parang may kinalaman dahil lumalabas na ngayon, nagdudugtong-dugtong yung mga kwento ng mga witnesses, di ba? Ang mga lumalabas na yan, kagaya ng mga baril din doon sa Senate na sinasabi nagdadala itong si Kibuloy. Tapos, yung sinasabi nila Arturo Las Cañas, sila Ancierto, parang nagdudugtong-dugtong na. Kaya itong pagkamatay ni Percy Lapid, mga kababayan, hanggang ngayon po puzzle pa rin at mas lumalapit at lumilinaw, nabibigyan ng kaliwanagan ng konti-konti. Diba? At para siguro along the way, malalaman natin kung sino talaga ang tunay na nagpapatay dito. Sapagkat matitindi po ang kung ikukumpara natin lahat ng kanyang mga binanatan, ay mas matitindi po ang pagbanat niya sa mga Duterte at lalo na ngayon na nakita pa natin itong banat niya sa buhaya daw ng Davao City na nagkaroon ng 51 billion pork barrel. 'Di ba? Pag sinabing pork barrel, mga kababayan, syempre yan po yung budget within 3 years. Pero magtataka ka, within 3 years, 2019 hanggang 2021, ano pa lang to, November 19, kalagitnaan pa lang. Pero sabi ni Pulong, walang tao o walang bangko na magbibigay at magpapakawala ng buong pera na yan. Pero wag ka, November 19 pa lang to, 2020. Nabalita na yung 51 billion na yan. So, sa makatuwid, nag-i-exist yan mga kababayan. Ang kailangan lang natin dyan talaga, matibay na ebidensya. At nangako naman ang ating mga congressman na
hanap at gagawa sila ng paraan, mga kababayan, para magkaroon po ng congressional investigation tungkol po dito sa 51 billion na ito na natanggap ni Pulong Duterte, kung saan saan ito ginamit at kung saan ito nag-allocate, 'di ba? Sabi ni Jocelyn Herrera, parang